Sa tinagal-tagal ko na rito sa Korea, ay bibihira lamang yung mga tagpong ganto sa akin. Ang may makaharap at makasalamuhang batang Korean. Sumama siya sa amin dito sa Myeongdong para mag food trip. Hello mga kapsat! Meet Hefsheba, ang batang half Korean. Galing kami nito sa hotel accommodation namin. Bago maggala sa Myeongdong Street, ay iniwanan muna namin yung mga bag namin. Ba naman, napakasakit na ng mga balikat namin kakabit-bit. Ang batang ito ay pamangkin ni Marky, na kaibigan namin sa TikTok. Nakasama namin sila sa Suwon Library. At nagdesisyon silang sumama sa amin dito sa may Myeongdong. Ang sabi sa amin ay first time lang daw ng batang ito sa Myeongdong. At plano niyang kumain ng mga street foods. Kaya sinuba naman kami para hindi sumama. Baka sakali kasing malibre niya tayo. Agoy, siya pa nga. Madali lang naman makagaanan ng loob ang batang ito. Napakabait niya at masunurin. Kung anong sinasabi ng tito ay siyang ginagawa. Aba, galingan mo para sa susunod makasama ka ulit. Kung tatanungin ng kanyang edad hindi ko alam. Pero kung gusto niyo malaman, kung mas makilala pa ang batang ito, follow niyo na si Tito Marky. Kasi madalas niyo siya mapapanood doon. Isa talaga ito sa mga gusto ko nagagawa rito sa Korea. Ang may makasalamuhang batang Korean. Bakit? Kasi sa tingin ko mas mabibihasa ako sa pagko-Korean sa tulong nila. Kasama nga rin pala namin dito si Woojun. Half Korean din siya mga kabsat. Sa TikTok ko lang din siya nakilala. Ang kwento niya sa akin ay dito siya sa Korea pinanganak. Pero pagtungtong niya ng 6 years old ay inuwi na siya ng Pilipinas. At doon na siya lumaki mga kabsat. Napaka-cute ng mga itsura nila mga kabsat no. At sa tingin ko mas nanaig yung itsurang Korean sa kanila. Pero kung ako tatanungin, pusong Pinoy ang mga ito. Dahil parehas natin sila makukulit. Biglaan lamang ang vlog na ito sa Myeongdong. At hindi ko talaga plinano ang mag-take ng video. Kaya buti na lamang nandito yung bata. Sa kanya halos nakafocus yung video ko. Ipinagpaalam ko naman siya kay Marky. At sabing okay lang naman daw. Dito kasi sa Korea ay bawal mag-take ng video. Lalo na sa mga minor de edad nang walang paalam. Lalo na kung may gagawin kang mali sa video. Bawal na bawal yun mga kabsat. Matatanda ang meron ako nag-viral na video noon. At tumabot ito ng milyon-milyong views. Bagay na hindi ko inasahan. Isang pagtatagpo na may casual conversation na naganap. Hindi na ipagpaalam sa magulang dahil nga hindi inaasahan. Gayon pa man ay maraming nagpayo sa akin na hanggat walang mali sa video at hindi ikaw ang nag-approach ay okay lamang. At bukod doon, merong 30 seconds rule. Pero sa tingin ko kapag nakita yun ng mga magulang ng mga bata, matutuwa sila at magiging proud sa kanilang mga anak dahil nga napaka-respectful nila. Yung 90-degree bow ng isang bata at napaka-cute nilang parehas. Yun yung madalas ko nakikita sa mga comments. Balikan naman natin tong si Hefsheba. Heto't meron na siya napupuso ang kainin. Chicken mga kabsat. Ito rin yung kinain ko nung nakaraan nung hinintay ko sila Chan-Chan. Yung chilchonon, simpleng fried chicken o kaya naman hot and spicy. Syempre dahil siya ang star ngayon, siya ang mauna. Sinundan naman kagad ito ni Louie at libre niya ako mga kabsat. Si Louie half Japanese nga pala to. Kaso nga lang hindi ko siya napasample niyan. Napakagaling niya mag-Japanese. Nihongo mga kabsat. Seiri, Seiso, Seiketsu. 5S po yun mga kabsat. Napakasimple naman ng itsura ng bata. Hindi siya maarte mga kabsat. Hindi katulad ng iba na naiilang. Lalo na kapag may nakaharap na camera. Sa kanya ay okay lamang. Oo. Masarap? Masarap hindi masarap? Masarap. Wow. Masarap o hindi masarap? Masarap. Alam kong napakasarap dahil sabi ko nga kanina natikpan ko na. Heto't meron din ako. Fried lamang at ayaw ko ng manghang. Dahil kapag manghang ang iyong in-order, naku po, mapapausok ang iyong bibig. Mainit nga lang mga kabsat. Kaya instant pa rin yung usok sa bibig ko. Pero iba nyo yung mga kasama ko dahil hot and spicy yung kinuha nila. Naaanghangan at naghahanap na ng tubig. Bala kayo dyan, basta kami ni Louie kakain na lang ng fried chicken. Hindi kasi talaga ako ganun kagaling sa Korean mga kabsat. Eto nga't legit na manghang yung nakain ng mga kasama ko. Si Woojun talagang tubig na ang hanap. Paano yung manghang? Sobrang anghang. No, mayo Kasi ako kumakain. Sa totoo lang talaga, hindi ako kumakain ng anghang. Pagkatapos nga namin kumain ng manok kaya hiyon, naghanap kami ng mabibila ng mga tubig. Pagkatapos na nakipagkulitan lamang kami kay Hefsheba, napakarami pa sana namin mapag-uusapan. Ang kaso ay alam nyo na limitado lamang. Kaya himbis na makipagkwentuhan, puro lamang kami tanong sa kanya. Kapag sumagot na siya, hindi na namin naiintindihan. Malay ko ba mga kabsat? I'm looking forward na mamit ko ulit ang batang ito. At sana lang matandaan niya pa ako. Nakipagkulitan din kasi ako sa kanya sa Myeongdong. Isa rin sa mga gala ko nung holiday na hindi ko makakalimutan, na makasama si Hefsheba. Yan, vlogger. Uy, si Vice Ganda! Si Vice Ganda! You know? Saan? Si Vice Ganda, nandito si Vice Ganda. Dali! Saan? Si Vice Ganda, saan? Saan si Vice? Saan? Heto't na-prank natin sila mga kabsat. Hetong si Marky nakaready kagad yung camera niya. Umaasang si Vice Ganda nandito sa Myeongdong. Sobrang busy ninyo kaya ngayon heto, holy kayo. It's a prank. Napakarami pa sanang pwedeng kainin dito sa Myeongdong. Ang kaso ay dumidilim na. At malayo pa yung uuwian na magtiuhin. Pero sa kabilang banda itong mga kasama ko, may pinagdidiskitang Koreano. Ang kako ay oo, siya yung Koreano na marunong magtagalog. Kaya sabi ko, videohin ninyo. Dito kasi sa stall na to, tatawagin kanya para videohin siya. Magtatagalog siya. Gagamitin niyang strategy para mapabili ka sa kanyang product. Kaya sabi ko sa kanila, sige videohin nyo. Ilang beses ko na rin siya na videohan mga kabsat. At napakahusay talaga niya magtagalog. Kaya ko naman sa mga kasama ko ay bibili sila. Kasi mapepera tong mga to. Nakabili. Uy! Boy, nakabili kayo? Nakabili.
Hindi ko na napahaba ang vlog na ito mga kabsat. Dahil kakaunti lamang yung mga clips na nakunan ko. Gayon pa man na-enjoy kong kasama sila. Lalo na si Chef Shiba, ang batang half Korean. Heart heart!